while I'll try to tolerate and recognize yung livelihood nila, they have to discipline themselves. They have to police themselves. Pag sinabi kong hanggang dito lang yung linya, o hanggang doon lang. This is truth on the line. Yung unang upo mo, ang natatandaan ng mga tao, ang biglang luminis yung CM Recto, nawala yung mga sidewalk vendor. Blumentritt, Carriedo, Wanduna, inaway Soler. mo lahat ng mga ng mga sidewalk vendor. Anong aasahan natin ngayon? Basta sa ating mga kababayan, no? Live and let live principle pa rin ang i-apply natin. What is non-negotiable is non-negotiable. And I'll tell you, basic streets muna tayo. The major thoroughfare of the city of Manila. Carriedo is non-negotiable. We're talking about vendors, ha? Blumentritt is non-negotiable. It has to be clear of obstruction. Immaterial of what obstruction is there. Tao or wares. Okay. Juan Luna is non-negotiable. Soler is non-negotiable. Recto is non-negotiable. These are Pedro Hill, Paura is non-negotiable. Why am I very strict or sure about this road? No? Alam mo, Ami, totoo, marami sa ating mga vendor may hihirap din. Pero marami din dyan mayayaman na. Pero sigurado ako, most of our jeepney passenger ay mga hand-to-mouth din. They just wanted to go to work early with a clean street, on time. Nakakaawa din naman yung ating mga mananakay ng jeep. If it is obstructed, then they're going to be late. If it is filthy, kung mabaho, mangangamoy sa damit. Ganon din ang mga bata, papasok sa eskwela. Gamit ang mga kalsadang yan. Yung mga papasok sa hanap buhay. O yung mga jeepney driver na nahihirapan. Mga tricycle driver na nahihirapan. Dala ng balakid sa kalsada. So kung naghahanap buhay yung vendor, naghahanap buhay din ang mamamayan. Whether maybe some of you here or journalists who will go to their respective houses and will go to office. Imagine if they were late and they smell bad because the roads are full of obstruction and filth. Now, at the same manner, Ami, to our viewers, meron naman akong pinapayagan. Kaya ako sinabi kanina, sa ipinagpauna ko na, yung live and let live principle, o katulad halimbawa, if we speak of a perpendicular line, street of Carriedo, inaalaw ko naman sila doon. Sa Ilaya, sa pagdating sa Divisoria, Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Pulgueras, Santo Cristo, Elcano, Asuncion. Ang dami niyan, Those are the streets wherein there is no jeep na dumadaan. Katulad sa Blumentritt. Pag tinignan mo yung Blumentritt, meron na kaming Blumentritt Market, meron pa kaming talipapa. And yung mga itlog na kinakain ninyo, nasa Blumentritt yan. Mga manok, mga mangga. Ano yan? Nandito lahat yan sa, what do you call this, perpendicular road ng Blumentritt. But at the same manner, while I'll try to tolerate and recognize yung livelihood nila, they have to discipline themselves. They have to police themselves. Pag sinabi kong hanggang dito lang yung linya, hanggang doon lang. Bakit? Kasi gusto ko naman na yung tao nakalalakad ng maayos. At ayoko nang masyadong magulo. Alam mo, Ami, sa experience ko, no, sa ating mga manonood, gustong-gusto ng mga tulongges na magulo. Dahil pagka nagka-isnatchan, nagkadukutan, if there is chaos, they can easily escape. No? Pero kung maayos, konting alingas-ngas lang doon, nakikita na kagad ng lespo yun. Yun. Kaya gusto ko, kung sila'y pinapayagan maghanap buhay, magdisiplina sila. Yung pinagbalatan nila ng sibuyas, sayote, at repolyo, pechay, kailangan nilang ilagay sa tamang sisidlan. Yung pinagbalutan ng mga damit, mga gifts, mga tela na paninda nila,
ilagay nila sa tamang sisidlan. Hindi na pa pwede yung inabutan ko before ako nag-assume noong 2019. I think I have to give it also to some vendors. Particular na Roman. When you Google it, no, Soler, Recto, there is this one street in front of 168 Pure Gold. Malaki It's a yun, very, I think, 100-meter street. No? May mga vendor yun. Pero nung sinabi ko, huwag kayong lalagpas sa Recto, huwag kayong lalagpas sa Soler. Hindi talaga sila lumagpas. Sabi ko, lagyan nyo ng linya, huwag nyo nang lalaylayan pa. Para makadaan naman ang utaw. Ginawa nila. Sabi ko, yung mga basura ninyo, lahat yan, kunin nyo, ilagay nyo sa tama. Alam mo, isa yun sa mga model. Ako, I would suggest sa mga vendor, no? Saan man kayo. Sa linaw, linaw, wala na yan. Ano na po kayo, magpaalam na po kayo. Hindi na po pwede yun. Kailangan madaanan yung linaw. But generally, I'm going to say this to our people who are trying to make a living in the streets. Kapag kayo po'y pinayagan ng pamahalaang lungsod, binigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay pa rin, bagamat kailangan natin disiplinahin, no, yung ibang kalsada. Ang pakisuyo ka naman, maging responsable tayo sa ating sarili, sa ating paninda, sa ating mamimili, at sa ating pamayanan at pamahalaan. Wag po tayong, may napapanood ko po kayo sa video, nagdadaan yung matanda, nasagi kayo ng yung tindahan ninyo, yung bilaon ninyo, minumura nyo pa yung matanda, nagpapantinguan tenga ko doon. Kasi unang-una, hindi naman kayo masasagi ng matanda, hindi naman kayo masasagi ng estudyante, hindi naman kayo masasagi ng sino mang taong gumagamit ng kalsada na para sa pangkalahatan kung wala kayo doon. The mere fact na nandoon kayo, ibig sabihin, ilagay nating tamang mindset. Ako ang nakakaabala. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos, kinikilala ako ng pamahalaan. Pinagpapasalamat ko na ako'y nakapaghahanap buhay. Pero kailangan maging responsable din ako sa aking pamayanan at kapwa. Kailangan ganun ang mindset natin ng mga nagtitinda sa kalsada.